Isinapubliko na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga posibleng kandidato sa pagkasenador na tatakbo sa 2025 national elections sa ilalim ng Bagong Pilipinas Coalition. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Isa-isang ipinakilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang senatorial lineup ng administrasyon sa ilalim ng alyansa para sa Bagong Pilipinas Coalition. Ilang araw yan bago ang filing ng Certificates of Candidacy sa Martes. Kabilang sa Administration Magic 12 senatorial bets, sina DILG Secretary Benher Abalos, Makati Mayor Abby Binay, Senator Pia Cayetano, Senator Amy Marcos, Senator Francis Tolentino, former Senator Manny Pacquiao, Senator Lito Lapid, Senator Bong Revilla, Congressman Erwin Tulfo at House Deputy Speaker Congresswoman Camille Villar. Kasama rin sa listahan sina dating Senador Ping Lacson at former Senate President Tito Soto. Nagmula sa 5 political party ang mga ito, pero iginiit ng Pangulo na magkakaisa ang mga kandidato para isulong ang mga programa ng pamahalaan. Ang sabi nila, ang halalan daw ay panahon ng pagkakabitak-bitak, pagsisiraan, pagkakahati-hati. Subalit kabaliktaran po ang inilulunsad ng ating alyansa. Sapagkat ito ay isang kilusambayan na magbubuklod sa pinakamalawak na puwersa ng mga nagmamahal sa inang bayan, na ikakampanya ang isang programang pangkaunlaran na walang naiiwanan, na pagsasamahin ang 12 magigiting na Pilipino na may taglay na sipag at galing para maging pinuno. Tangan ang prinsipyong makatao, makadiyos, makabansa. Titindig para sa interes ng bayan at sa kapakanan at karapatan ng bawat isang Pilipino. Ipinunto pa ng punong ehekutibo na kahit may kanya-kanyang abilidad at galing ang magiging pambato ng administrasyon, ay pagbubuklo rin naman anya ito ng adhikain tungo sa ikauunlad ng bansa. Hinimok din niya ang mga magiging kinatawan ng administrasyon na manatiling tapat sa taong bayan. Sa aking pag-endorso, ang tanging hiling ko ay mapanatili ang kanilang katapatan at pagmamahal sa bansa. Ito ang pinakamahalagang katangian ng kandidato na aking tinitignan at pinag-iisipan. Kasabay niya ng paghiling ng Pangulo sa suporta ng taong bayan na suportahan ang admin senatorial slate nang sa gayon ay mas maging mabilis ang pagsakatuparan sa mga programa ng pamahalaan na ang tanging layunin ay mapabuti ang pamumuhay ng bawat Pilipino. Mga kababayan, sila po ang lineup ng alyansa. Sa kanilang kalidad at karanasan, mataas ang aking kumpiyansa na sila ay ating magiging katuwang sa ating pagsulong at sa patuloy na pag-unlad ng ating bansa. Atin po sila ay samahan at suportahan. Ayon kay Navotas Representative Toby Chanco na posibleng maging campaign manager ng koalisyon, isinantabi raw muna ang pagkonsidera sa winnability o kakayahang manalo sa pagpili ng mapapabilang sa senatorial bets ng administrasyon. Una raw tiningnan kung nakaangkla ba ang paniniwala ng kandidato sa mga adhikain ng pamahalaan, lalo na sa platapormang Bagong Pilipinas. Kasi kung winnable naman tapos iba naman yung paniwala nila sa mga batas na dapat isuporta sa presidente, siyempre hindi naman natin pwedeng kunin just for convenience, di ba? So ang mahalaga dito ay yung talagang susuporta. Ikinalugod naman ng senatorial bets ang kanilang pagkakabilang sa koalisyon sa ilalim ng pamahalaan. Maasa tayo na mas magiging maganda ang samahan ng legislative at saka ng executive department. A fresh take on all our problems, a fresh view, and syempre talagang i-address natin lahat ng kailangan ng ating mga kababayan. I've heard of several names na papalit po sa akin, no? Siguro hindi ko hulang pwedeng sabihin dahil narinig ko lang naman, pero nasa Pangulo na po ito kung sino po ito. I am here to support the projects and programs of the President. Kung sino po yung kasama ko, hindi po ako pumili sa kanila. Inaasahan na may mga pagkakataong sasama ang Pangulo sa pangangampanya, depende sa kanyang magiging schedule. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.